Sa mga nangyayari ngayon, lalo na dito sa Senado, nakikita natin, parang parang tama naman na yung Malacanang, talaga namang dapat ang Malacanang hindi nakikialam sa pagpili ng Senate President, sa pagpili ng mga mamumuno sa Senado. Kasi independent nga naman ang Senado. Nung nakaraang Sabado, sa talakayan namin ni dating Secretary Ronald Llamas, alam naman natin si dating Secretary Ronald Llamas, nung panahon ni Pinoy, siya yung presidential advisor on political affairs. Kumbaga, pagdating sa mga usapin sa politika, ang nag-a-advise kay Pinoy noon, si dating Secretary Ronald Llamas. Tinanong ko dito si Ronald. Sabi ko, Secretary Ronald, anong masasabi mo doon sa paliwanag ng Malacanang na ayaw kasi nilang makialam sa mga usapin sa Senado? Halimbawa sa impeachment. O kaya kahit sa pagpili kung sino ang magiging Senate President o kung ano man. Iginagalang daw nila kasi hindi sila pwedeng makialam sa Senado. Ang sabi ni Secretary Ronald Llamas, ay yan yung nasa yan yung yan yung sabi. Pero sa totoo, lahat naman ng administrasyon nakikialam sa Senado. Parang inamin na rin parang inamin na rin ni Ronald na nung panahon nila ni Pinoy, nakikialam sila sa Senado. Sabi niya, iba yung realidad. Oo nga naman, sa konsepto, hindi dapat. Pero siyempre, hindi pwedeng hindi makialam ang Malacanang sa mga usapin ng Kongreso. Lalo na, halimbawa ngayon, sa panahon ngayon, kitang-kita natin, ang Senado halos nakukontrol ng mga pro-Duterte. Mayroon akong napanood na programa, yung dating congressman ng Negros Occidental, si former Congressman Monico Puentebella. Pinanood ko yung pag-guest niya sa isang political talk show. Sabi ni former Congressman Monico Puentebella ng Negros Occidental, kung Senado ngayon halos nakokontrol na ng pro-Duterte. Na totoo naman. Ang mga pro-Duterte na senators, 7 lang ang sulid diyan. 7 lang ang sulid diyan. Si Bato, si Bongo, si Padilla, si Marcoleta, si Amy, si Camille Villar at saka si Mark Villar. Pero sa nangyayari ngayon sa Senado, kahit sila Chis Escudero napapagalaw ng pro-Duterte bloc. Kumbaga, kahit itong mga tulad nila Cayetano, nila Joel Villanueva, napapasama ito at nagsasama-sama sa kampo ng pro-Duterte bloc. Dahil na rin yan sa ambisyon nila Chis Escudero. Sa lahat ng nangyayaring ito, na parang nagiging nadudominate na ng pro-Duterte ang Senado, ang lumilitaw dito, hahayaan na lang ba ito ng Malacanang? Sa pagtingin natin, dapat magpasiguro si PBBM. Mas malaki ang problema nakataya sa kampo ng Marcos pag nanalo o nakabalik ang mga Duterte. Pag nanalo si Sara sa 2028, ang unang alam naman natin ang karakter ng mga Duterte. Mapaghiganti yan. Alam naman natin kung gaano na kinikimkim na galit. Ang naghahayag lang openly and publicly ng matinding galit ay si Roque sa sila Baste. Anong sabi ni Roque? Hindi ko mapapatawad ang mga Marcos. Si Baste din, ganun din. Si Sara, sila medyo nagpipino. Pero alam naman natin si Sara pag naging presidente yan, or kung makabalik ang Marcos, kung ay ang Duterte, kung sino man, kung Sara man o Bongo, ay gagantihan niya ng Marcos. Gagantihan niya ng Marcos. Kung may una man nagagantihan, kung may una man nagagantihan ang Duterte, pag nakabalik sila sa kapangyarihan, Marcos yan. Sila Marcos yan at ang Romualdez. Kaya, dapat, sila PBBM, magpasiguro sila na wag makabalik ang Marcos at ang Duterte sa 2028. Sila ang mas may malaking problema at mas may malaking nakataya pag nanalo ang Duterte, nakabalik ang Duterte. Lalo na pag si Sara.
Iba ang ugali ni Sara Duterte. Marami, marami naman nagsasabi, mas matindi pa ito kay Digong. Mas matindi pa ito kay Digong. Mas pikon ito kaysa kay Digong. Itong si Sara Duterte. Kaya, pag nakabalik ito sa kapangyarihan ang mga Duterte, at lalo na si Sara ang maging presidente, ang unang gagantihan niyan, magiging vindictive yan. Magiging mapaghiganti ang rehime na yan. Sigurado yan. Ano sa tingin nyo? Dapat itong sila PBBM, ang Marcos at itong sila Romualdez, ay dapat magpasiguro sila dyan na ang susunod na presidente ng 2028 ay kakampi nila. Kaya lang, sa nangyayari kasi ngayon, parang hinahayaan ng Marcos na lalong lumakas ang Duterte. Halimbawa dyan sa Senado. Dapat dyan sa Senado, huwag nilang ibibigay ang liderato ng Senado sa isang presidente ng Senado na nakukontrol ng pro-Duterte. Lalo na itong si Escudero. Lalo na itong si Escudero. Si Escudero, ano naman, obvious naman si Escudero na namamangka sa dalawang ilog. Di ba? Namamangka naman talaga si Escudero sa dalawang ilog eh. Pagkausap niya ang Malacanang, kausap niya sila Lisa Araneta, sasabihin niya, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko kung ano man ang plano, gagawin ko. Ang kausap niya na naman sila Marcoleta, sila Amy, sila Bongo, sila Bato, huwag kayong mag-alala. Puprotektahan natin si Sara. Matindi itong si Chis Escudero. Napakatinding oportunista nito. Ganon din si Cayetano, ganon din si Joel Villanueva. Nagsama-sama yung mga yan. Nagsama-sama yung mga yan. Yung mga pinaka-oportunista na politiko ng bansa o nandyan sa Senado. Si Escudero, si Cayetano, si Villanueva. At kung yan ang magiging mga pinuno ng Senado, mas lalakas lalo ang kampo ng Duterte. At pag lumakas lalo ang kampo ng Duterte, mamumroblema ang Marcos sa 2028. Dapat ngayon pa lang, i-check yung mga Duterte. Hindi ba nakikita yan ng Marcos? Na pag nanalo ang Duterte, ang unang gagantihan yan, ang Marcos at ang Romualdez. Hindi naman ang mga dilawan, hindi naman yung mga pinklawan na yan. Di ba? Bakit? Sa tingin nyo, nung panahon, ang pangunahing kalaban ng Duterte, pinklawan, dilawan. Di ba? Yun yung tinuturing nilang pangunahing kalaban noon. Mga dilawan. Kaya nga ang lahat ng ginawa ni Duterte, dinurog yung Liberal Party, pinakulong sila Ila de Lima, tuloy mga kinasuhan pa noon sila Trillanes, kinasuhan pa si Leni Robredo, kung ano-anong mga kaso. Pero ngayon, ang kalaban na ng Duterte ay Marcos at Romualdez. Sa ngayon, ang nakaupo ay Marcos at Romualdez. Paano kung ang nakaupo na ay Duterte na? Di ba? Kaya, hindi naman tayo tao ng Marcos. Hindi ako tao ng Marcos. Hindi rin ako tao ni Romualdez. Pero tayo'y nag-uobserba. Ina-analyze natin yan. Nung Saturday, nagkaroon kami ng talakayan ni Ronald Llamas. Anong sabi ni Ronald Llamas? Ganun din ang pananaw niya. Dapat sa 2028 ay magkaroon ng broad, ibig sabihin malawak na alyansa. Lahat ng pwersa, lahat ng political groups, lahat ng grupo, personahe na anti-Duterte dapat magsama-sama sa 2028. Tama yun. Ako sangayon doon. Pag nahati ang mga anti-Duterte sa 2028, mananalo ang Duterte. Mananalo ang Duterte. Kaya lang, para mahina ang Duterte, dapat ngayon pa lang, lalo sa Senado, dapat ma-check yan. Hinahayaan nila si Chis Escudero. O ngayon, may lumitaw na bagong grupo, yung tinatawag na Veterans Bloc, yung mga veterano daw sa Senado. Sila Tito Soto, sila Ping Lacson, sila Subiri. Dapat yun ang suportahan ng Malacanang ngayon. Dapat yun ang suportahan nila PBBM ngayon. Nila Marcos, nila Romualdez. Yung grupo na yun. At least yun, sila Tito Soto, sila Lacson,
Hindi hawak ng Duterte yon. Hindi nai-impluwensya ng Duterte yon. Sa ngayon, sa ngayon. Yung posisyonan ngayon, hindi hawak ng Duterte, hindi nai-impluwensya ng Duterte, sila Lacson. Mas si Lacson nga ngayon ng saka sila Soto. Pero itong sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, sila Cayetano, ay, napaka-opportunista ng mga yan. Nakikipagsabwatan yan ngayon sa kampo ng Duterte para ma-dismiss ang impeachment ni Sara. Ang kapalit nun, presidente ng Senado si Chis. Hindi ba nakikita yan ng mga nasa Malacanang? Ano yan eh? Iba ang mangyayari sa Pilipinas pag nanalo ang Duterte. Mas malala yan kaysa nakaraan. Mas grabe yan. At ang unang gagantihan yan ay ang Marcos at Romualdez. Sa totoo lang, nung 2016 to 2022, ng panahon ni Duterte, ang dinurog nila ay ang mga dilawan. Yung Liberal Party, kaya nga pinakulong si Laylay. At talaga namang halos madurog ang ang dilawan noon. 'Di ba? Pero ngayon hindi na. Ang nakikitang pangunahing kalaban ng Duterte ay Marcos at Romualdez. Kaya kapag nanalo, nakabalik ang Duterte, lalo na pag si Sara, asahan na natin yan, mapaghiganting rehimen yan. Vindictive yan. Sinong gagantihan yan? Ay di sila Marcos. Sila Romualdez yan. Atong-patong na kaso ang gagawin yan. Alam naman natin ang buhay ay weather-weather lang. Di ba? Kaya sa totoo lang, nagtataka ako, bakit sa mga nangyayari sa Senado, parang hinahayaan lang ni PBBM na ang mangyari sa Senado, madominate ng pro-Duterte. Yun na nga, napanood ko yung talakayan ni dating Congressman Monico Puentevilla ng Negros Occidental. Sabi niya, ang Senado ngayon, dominated na ng pro-Duterte bloc. Nakukontrol ng pro-Duterte ang Senado ngayon. Bakit? Kasi nga, si Chis Escudero ay namamangka sa dalawang ilog. Pagkausap niya yung pro-Duterte siya. Pagkausap niya yung Malacanang, pro-Malacanang siya. Ganyan si Chis Escudero. Ngayon, kinukumbinsi naman ni Chis Escudero ang Malacanang, huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo. Anuman ang plano ng Malacanang, gagawin ko. Hanggat pag ako ang Senate President, wala kayong problema sa akin. Di ba? Sa totoo lang, yan yung totoong kalagayan ngayon. Dapat kay Marcos, galaw-galaw na. Masyado na siyang napakabait. Masyadong napakabait. Kailangan niyang dyan. Kasi, 3 years na lang ang eleksyon sa 2028. 3 years na lang. Napakalapit niyan. Kaya ngayon, itong mga DDS, talagang siyempre naghahanda sila. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Ako ang napapansin ko, ewan ko, baka naman may ibang plano ang kampo ng Marcos. Hindi naman natin alam. Hindi naman ako bahagi ng kanilang grupo. Hindi ko alam. Pero, kailangan ni PBBM na tulad ang Senado, napakatindi ng Senado, napaka-importante niyan. Upper house yan eh. Upper house yan. Ngayon, dapat, ang ilagay niya dyan na mamumuno dyan, ito kasing si Chis, alam naman natin, kitang-kita naman. Kitang-kita naman kitang-kita naman ang gawin ni Chis Escudero. Yan? Si Chis Escudero, obvious, namamangka sa dalawang ilog. Yan yung pinaka-best na description niya. Kita naman natin. Makikita mo, nakikipag-usap sa Malacanang. Di siyempre, anong sinasabi niya sa Malacanang? Yung gustong marinig ng Malacanang, assurance na lahat ng mga legislations na gusto ng Malacanang, mga batas, gagawa niya ng paraan, magawa yan. Yung budget, ilulusot niya yan. Pagdating naman doon sa kampo ng Duterte, inassure niya naman ang kampo ng Duterte.
Kung talagang madidismiss yung impeachment ni Sara, okay, sige, gawan niya no lang ng paraan. Hindi ako hahadlang diyan. Parang ganito. Sila Marcoleta, sila Aimee, bahala na kayong gumalaw diyan kung paano. Basta ako, asahan nyo, hindi ako kukontra kung ano man ang plano nyo. Yan yung mga yan yung nila Chis Escudero. Katulong niya si Joel Villanueva, si Cayetano. So ang liderato ngayon ng Senado ay hawak ng mga tao na hindi naman loyal talaga sa kampo ng Marcos. Dapat maglagay siya diyan. Kaya nga tingnan mo yung tingnan niyo yung kamera. Kahit gaanong gusto nilang tanggalin si Romualdez, talagang gusto nila Gloria Arroyo na matanggal si Romualdez, hawak ni Romualdez ang kamera. Di ba? Sa totoo lang, pag si Romualdez natanggal diyan sa kamera, pag natanggal si Romualdez diyan, pwedeng gumalaw na diyan ang impeachment ni PBBM. Kaya ako, marami akong komentaryo kay Romualdez. Marami akong komentaryo, talagang matindi rin pagdating sa budget. Talagang garapalan ang maniobra sa budget. Totoo yan. Napapanood nyo naman ang vlog ko, di ba? Lalo na nung House Appropriations Committee chair pa, yung Bicolano, si Saldico, yung Ako Bicol. Di ba, yun yung dating House Appropriations Committee chair. Nung House Appropriations Committee chair yun, matindi yun. Matindi yun. Yun ang kanang kamay talaga ni Romualdez sa mga diskarte sa pundo. Kaya nga garapalan yung ginawa nung budget nitong 2025. Di ba? Talaga naman, totoo yan. Pagdating sa budget talaga, pagdating sa pundo, pagdating sa talagang masusuka ka sa ginagawa nila Romualdez. Masusuka ka. Makikita nyo naman ako nagko-comment sa ganyan. Kaya lang, ang isa rin talagang nagagawa ni Romualdez, siya ang nag-check sa kampo ng Duterte doon sa Kamara. Yun naman ang nagagawa ni Romualdez para kay PBBM. Kung wala si Romualdez sa Kamara, makukontrol yan nila Gloria. Makukontrol yan nila Sara. Di ba? Yan yung totoo dyan. Yan yung totoo. Si Romualdez, para yang ako ang pagtingin ko dyan si Romualdez, para yang si Rimulya. Di ba, Agustin Mondragon? Di ba? Para yan si Rimulya. Si Rimulya, hindi siya yung gusto, kung akong tatanungin, hindi siya ang gusto kong maging ombudsman. Kasi nga, ang kailangan sa ombudsman, independent. Ibig sabihin, kakasuhan yung mga kasabwat ni Duterte, kakasuhan din yung mga opisyal na kurap kahit sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM. Kumbaga, talagang totoong lalabanan ang katiwalian. Ang problema kay Rimulya, politiko yan Political dynasty yan. Yan? Puprotektahan niya yung kakampi nila, kakasuhan niya yung kalaban. Pagdating sa Duterte, talagang, kakasuhan talaga yan ni Rimulya. Hindi niyang patatawarin. Kaya lang, pagdating naman sa totoo yung mga corrupt din sa panahon naman ni Marcos, hindi, sa tingin ko, hindi yan, puprotektahan yan ni Rimulya. Doon hindi maganda si Rimulya. Kaya lang, kung talagang gusto natin na ma-check ang Duterte, si Rimulya yun. Ganon din ang House. Ganon din ang House. Bagamat si Romualdez, marami tayong nakikitang mga issue ng katiwalian. Yung garapalan na ng budget, maniobra sa budget, yan, kagagawa nila Romualdez yan at ng kanyang mga kasapaka. Talaga namang kasuklam-suklam yan, kasukasuka talaga. Kaya lang, ang isa ring nagagawa ni Romualdez, siya ang nag-check sa kampo ng Duterte at nila Sara sa Kamara. Imaginein mo yan, 300 plus yan na kongresista. Paano mo i-check yan? Pag hindi mo na-control ang Kamara, pwedeng magkaroon ng impeachment yan laban kay PBBM. Yun ang nagagawa ni Romualdez. Pagdating dito sa Senado, ang hindi nagagawa yan ni Chis Escudero Hindi yan nagagawa ni Chis Escudero, nakakabuelo sa Senado ang mga pro-Duterte. Yan yun. Kaya dapat sa parte ng Marcos, maglagay sila dyan ng liderato ng Senado na parang katulad sa Kamara, solido sa kanila. Okay, yung ombudsman, kanila, Marcos,
Yung Kamara, kanila, dapat yung Senado, huwag silang maglagay ng liderato na namamangka sa dalawang ilog. Kaya lang, ang nakikita natin, tulad ngayon, oh, malinaw naman na sila Chis Escudero ang mga kausap, si Marcoleta, si Bongo, si Amy Marcos, ay dahil nga oportunista eh. Oh. Pero yung matino, yung medyo maganda yung mga paliwanag tulad ni Soto, ni Lacson, outnumbered sila eh. Outnumbered sila. Oh. Kaya ang nangyayari dito, syempre sasabihin ni Chis, hayaan nyo na, diskarte ko lang to. Diskarte ko lang to. Pinupolitika ko lang ang kampo ng mga Duterte. Ay, wag tayong maniwala diyan kay Chis. Wag tayong maniwala diyan. 'Di ba? Ako lang, ako kasi medyo na tayo kasi malapit na ang 2028. Kung mayroon man na mas malaking nakataya sa 2028, ang Marcos yan. Alam nyo naman ako, sumuporta ako noong 2022 kay Leni Robredo. So yung mga kakampings, yung mga dilawan, yung oposisyon, hindi yan ang pangunahing kalaban ng Duterte. Ang magiging pangunahing kalaban ng Duterte pag nanalo ang Duterte, ang Marcos at Romualdez. Kaya dapat, sabi nga ni Secretary Ronald Llamas sa talakayan namin last Saturday, di ba? Yung Dos Amigos. Dapat, kung pwede lang, halimbawa si Leni Robredo or si Risa Hontiveros, kung sinong tatakbong oposisyon, baka pwedeng suportahan na lang yan nila Marcos. Total, wala namang malakas na pambato ang Marcos ngayon. Sino ba ang malakas na pambato ng Marcos? Si Romualdez? Pag si Romualdez ang naging pambato ng Marcos, talunin niya ni Sara. Tatalunin niya ni Sara. Si Tulfo, pinag-isipan minsan na pwedeng maging pambato. Ang problema kay Tulfo, wala na ngayon. Hindi na nga nanalo si Ben Tulfo. Si Erwin Tulfo na sinasabing magna-number 1 ng pang-4, tinalo pa nga ni Bato. Di ba? So ang may malakas ngayon na laban na posibleng makalaban ni Sara, itong pwersa nila Leni Robredo, Risa Hontiveros, Bam Aquino, itong pwersang ito. Kaya lang, ito namang pwersang ito, nila Leni Robredo, nila Leila de Lima, ay matagal naman tong anti-Marcos. Kaya lang, dapat, sa panahong ito, para lang wag makabalik ang Duterte, baka naman, pwedeng magsanib pwersa ang grupo nila Leni, Risa, Laila, pati yung mga progresibong grupo tulad nila Franz Castro, Atty. Lux Spirito, ang bunyog diyan sasama. Ang bunyog diyan sasama. Kasi kung hindi magsasama-sama, ay mananalo ang Sara Duterte. Maliban na lang kung makonvict si Sara Duterte. Tapos magkaroon ng perpetual disqualification from holding public office. Ayon, pag hindi nakakandidato si Sara, kung si Bongo, medyo mahina-hina si Bongo. Pwede yun. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Sa totoo lang, pag ang nangyaring labanan, nagkumandidato halimbawa si Leni, kumandidato si Risa, isang grupo yan. Tapos kakandidato din si Martin Romualdez. Halimbawa ang vice ni Martin ay si Tulfo. Tapos kakandidato si Sara, ang vice niya ay si Bongo. O kaya ang vice niya ay si Amy, kung sino man. Mananalo dyan sila Sara Duterte. Kasi mahahati yung pwersa ng anti-Duterte. Dapat magsanib pwersa. Bakit kailangan itong pag-isipan? Bakit kailangan gawin ito? Kung ayaw natin na makabalik ang Duterte sa 2028, dapat ngayon pa lang i-check na yan. Ang problema, sa Senado, pinapalakas ng todo ang pro-Duterte. Kagagawa ni Chis Escudero. Paano machi-check si Escudero? Malacanang lang ang kayang mag-check kay Escudero. Wala namang pakikinggan yan, Malacanang lang. Ang problema, kung ang Malacanang ay hindi gumagalaw. Katulad nung butuhan noong June 10, di ba? I-remand ba? Ibabalik ba sa Kamara yung articles of impeachment o hindi? Ilan na senador ang bumoto? Ilan na senador ang bumoto para ibalik sa Kamara? 18. Alam nyo ang paliwanag bakit bumoto yung 18? Wala naman daw advice galing sa Malacanang kung ano ang magiging stand. Lalo na ngayon na magbabalik na itong 20th Congress, magsisimula na sa 29 ng July, magsesesyon na
ang impeachment, magta-trial na, July 29. Dapat simula sa trial na yan, nandyan na yung aktibong role ng ano. Sinabi nga ni Secretary Ronald Llamas, di ba, sa talakayan namin, eh kasi nung impeachment ni Corona, si Ronald Llamas yung political advisor ni Pinoy. Oh, di ba? Oh, anong sabi ni Ronald Llamas? Sabi ko, Ronald, di ba ini-issue ka na minaniobra ninyo yung impeachment ni Corona? Natawa lang si Ronald, di ba? Gumalaw daw kayo sa Malacanang, kayo ni ano, gumalaw daw kayo, kinausap nyo yung mga senador para i-convict si Corona. Oh, ang ginawa ni Ronald dun sa talakayan namin, neither confirm nor deny, pero natawa lang. O anong ibig sabihin, no? 'Di ba? Oh. Yan ang yan mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, hindi ko alam ano ang play ng Marcos, anong plano nila. Ako lang nag-o-observe from afar, mula sa malayo, inoobserbahan natin. Sana hindi mali ang ating sinasabi. Sana hindi mali. Kaya anyway, wala naman akong access sa Malacanang, wala naman akong kakilala dyan, kaya hindi ko rin alam kung anong plano nila. Pero ako lang, parang nag-o-observe lang, ganitong nakikita ko. Kaya ano ito, mga kabunyog? Ako, hindi tulad ng sinabi ko, hindi ako loyalista ng Marcos, hindi ako tao ng Romualdez. Pero ako lang, ang masasabi ko lang, kung may dapat magsiguro na wag makabalik ang Duterte sa 2028, ang Marcos at ang Romualdez yun. Kasi sila ang pangunahing tatargetin yan pag nanalo ang Alam naman natin yan. Alam naman natin yan. Okay? O, sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.